So ayan na nga guys, good morning, good afternoon at good evening sa ating mga viewers, followers at saka subscribers. So andito tayo ngayon guys, ano? So nagpapagala tayo ng ating alagang mga manok. So ayan. Kasi marami na yung ating fence. So kita nyo naman na yan. So nilagyan ko ng lambat doon sa kabila para hindi talaga sila makalayo. Kung sakali man na lumabas sila, ay yun ang problema natin, ano, habulin natin sila kung saan sila makarating. So ito kasi yung loob ng fence natin, okay naman, malinis. Pero yung sa kabila ay napakarami. Ayan, sobrang dami ng dayami. So ang ginawa ko na lang ay para malinis ay lambat-lambat na lang pag may time. So makalkal lang nila yan kahit kaunti ay okay na yan. Para tayo na lang ang magtatabas, ano. So, sa ganun pa naman ay meron pa naman sila makukuha ang mga insekto. So laking tulong na rin yun para sa kanilang pagkain, ano. Masyadong malinis na yung ating fence. Meron na lang yun, i-slice lang yun na hindi nila talaga nilalabanan. Ewan ko ba't hindi nila nilalabanan yung damo na yan. Pero kapag mga ordinaryong damo lang ay talagang kinakain nila. So dalawang lambat nga yung nagamit natin dito, natig 20 meters. Yung isang malaki ang butas sa kayo. So dito natin nilatag. So speaking na may nakalabas, ayun na, may nakalabas na nga. So naghahanap na yun ng kanyang papasukan. Asan na siya? Oops, wala. Ano? So ayan na. Ito siya sa labas. So inangat lang natin yung lambat para meron silang papasukan, lalabasan. So ganoon lang yung ginawa natin dito. Dahil yung ating mga ginawang poste ng ating bakod ay talagang marupok na. So kailangan na natin mag-rehab ng ating bakod. So, siguro gamit tayo tubo na, hindi na kahoy, para hindi na ganyan na ilang buwan lang ay nahisira kagad. So magtutubo na siguro tayo sa susunod natin mga pagre-rehab. Marami pa naman tayong gagawin ngayon. Aulan-ulan kasi. Kaya pagkakataon natin na makalabas yung walang gaanong ulan. So makikita nyo naman, ayan, basang-basa pa yan. So katitila lang. Nakapangitlog na yung ating, yan, nakapaitlog na siya. So yung ating ginagawang kubo ay hindi na natapos. Gawa nga ng naulan-ulan, nakulog, nakidlat. So ayan lang. Nilagyan ko na ng temporary na sako. Tapos kapag may oras na naman lang tayo, saka natin yan magagawa. Kaya unahin muna natin yung ating barrier. So inuna muna natin yung ating bakod. Sunod natin yung ano na yan, yung kubo. So yun na nga, gawa ng maulan kanina. So nakakita na tayo ng itlog, dalawa doon. Saka yung
nangingitlog pa yan, hindi pa na nililim ano. So di pa tayo nag-pick up ng itlog, gawa na maaga pa. So dito sa mga damo na to nangingitlog din sila dito, kaya siguro ayan, mayroong nasa loob. Ewan ko lang yung damo na to guys, ano, ba't hindi nila talaga nilalabanan. So manipis lang naman ang damo na to, pero kapag mainit naman ay kanilang kinakalkal dyan ano. So dati ayan no, yan no, sa kanila yan silang nagkalkal nyan yan. Unti-unti lang naman, pero minsan tinutulungan ko ay binubungkal ko yung puno na yan at itinataob ko, kaya nagiging ganyan na nalabas yung mga ugat. Ito, tinataob ko yung kanilang ano. So tingnan natin yung tinanim ko dito, ang kalabasa ko, ano na nangyari. May kalabasa akong tinanim dito, may ilang puno. So wala na, wala nang nangyari. Nandito yung baging, may baging pa rin naman, buhay pa rin pala yung puno niya. Oh, nagtalbos na siya. Nagtalbos na siya guys. So ayun, nakita niyo yung dahon, talbos na yun. Ayan. So ito yung puno niya. Ano yan eh, 8 puno yan na itanong ko rito, plus 8 puno din doon sa kabila. Diyan sa kabila na yan, 8 puno. So meron din sila dito ang labasan, kaya para pagka gusto nila magkalkal dyan sa labas na yan ay may access sila no. Yun nga lang, kung minsan ay napapasok na yan ng aso, nagiging ano na ng aso, nagiging daanan na nila, kaya minsan ay binabantayan na lang natin yung aso. Kaya ng isang gabi, yung aso na nakawala ay nakasabit dyan. Nabuhay! Nabuhay yung kalabasa dito. So ayun, ayun yung baging oh. So ito yung isang puno na natalian ng aso. So ito yung isang puno. Ito yung pangalawa oh. Ayan. So namumulaklak na rin siya. Ayan. So ilang ano na lang siguro nito ay magkakaroon na tayo ng bunga. Ayun, may pusang puti na may itim. Pala siya naglalagi. So maganda yung lupa dito. May itim. Mukhang kakalkalin ko ulit ito at tataniman ng ano, siguro ng kamuting kahoy. So yun yung nakikita kong maganda rito. So kamuting kahoy yung magandang itanim dito guys ano. So dahil gawa ng lupa niya ay medyo malambot kumpara nung lupa na nandun sa ating bahay ano. So maitim siya yan. Kita nyo naman yung ating mga lagang manok. Talagang sila nga lang yung nakapudpud ng mga ano rito, ng mga dayami. So isang bisis lang ako nakapagtabas dito guys. Tinabas ko pa yung mga may ano may puno na, may mga punong tawag yan. Ngayon yan yung may mga puno na yan. So
So ayan yung tinatabas ko. Pero the rest, sira na talaga yung naglilinis. Eh kahit itong lugar na yan ay napakasukal yan dati. Hindi mo yan pwedeng mapasukan na ano, basta-basta. So gawa nila, pasuot-suot nila ng pasuot-suot dyan ng itlog. So ayun, natuto rin akong sumuot para makuha ko yung itlog. So hanggang ngayon, kita nyo naman malinis na. Nawala na yung sukal. So ganun din dyan, sa dulo na yan. Yan. Ganun din ang ginagawa nila dyan. Kapag nakubkob na nila yung ilalim, pumapasok na rin ako. Siyempre, kita ko na yung lupa, saka ako pumapasok. Pagka nalinis na nila yung ilalim, saka naman ako pumapasok. Siyempre, mahirap na, baka may sawa. So madami na tayo nahuli ditong mga ahas. Yung parang buwaya. Yan yung mga natin dito nakukuha na pagkain. Lalo na yung sawa, marami rito guys. So ito nga pala yung lagi nating dinidiging. Yan. So yung kalabasan ng tubig, napuno na naman siya. So kailangan na natin kalkalin yan. Kailangan natin kalkalin ulit para matanggal yung lupa na yan. So kapag ka uminit ulit, kalkalin natin yan. So iniikot ko na kayo rito guys sa masukal na manukan. Ito lang yung kaya kong iikot sa inyo rito dahil hindi po maganda yung ating farm dito. So ito pa lang, hanggang dito lang. So ito yung sinandbag ko para yung tubig ay hindi na umakyat dito. Gawa nga nababarahan yung ating drainage. Kaya yung pinagtatanggal ko dyan, binato ko rito. O yan na siya. So meron na rin tumubo na ilang kamuting kahoy. So yan o. So yung binhi niyan, kinuha ko pa dyan sa labas. Yan, dyan tayo kumuha niyan. Meron dyan mga may laman at kinakalkal ko lang at kinukuha ko yung kanyang matatanda ng puno. So yung puno mismo ng kamuting kahoy yung tinatanim. Kaya nito guys Ito. Itong isang ito, medyo magulang na yan. Pagka tag-init na naman, kukuhain natin yan at baka may laman at maitanim na din. Hops! Hops! May muna guys, kita-kita muna tayo sa sunod nating upload